Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Confirmation of charges sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natapos na. Sistematikong pagpatay sa ilalim ng war on drugs, tinawag na haka-haka ng depensa. Pero prosekusyon, nanindigang sentralisado ang utos na pagpatay. Deliberasyon ng House Committee on Justice sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sisimulan na sa susunod na linggo. At affidavit ni Ramil Madriaga kabilang sa mga bagong ebidensya na iprepresenta sa impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao maghahain ng cyber libel case laban sa vlogger na si Francis Leo Marcos. At PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at 2 iba pa na-promote sa ranggong Rear Admiral. Natapos na ang confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling araw ng pagdinig, tinawag ng depensa na haka-haka ang argumento ng prosekusyon na may common plan o sistematikong pagpatay sa ilalim ng war on drugs. Naninindigan naman ang prosekusyon na sentralisado ang utos na pagpatay at ang terminong neutralization sa police operations ay nangangahulugang pagpatay. Sa huli, hiniling ng kampo ng dating Pangulo na huwag kumpirmahin ang mga sakdal, bagay na tinutulan naman ng prosekusyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement. And in this sense, it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. APOTS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. Binigyang diin nito na ang mga napapatay sa operasyon ay hindi plano, kundi bunga ng legal na operasyon ng pulisya gaya ng buy-bust at pagsisilbi ng search warrants. Tinawag din ng depensa na fantasy common plan ang tungkol sa count 3 o ang mga barangay clearance operation. Mariin naman itong kinontra ng prosekusyon at binigyang diin ang issue ng common plan. Sadyang inilipat umano ng dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa Davao papuntang Maynila para maisakatuparan ang malawakang pagpatay. Ipinunto rin ng prosekusyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa publiko na anyay confession o pag-amin. Dagdag pa ng mga ito na ang paggamit ng terminong neutralize sa mga operasyon ng mga pulis ay nangangahulugang pagpatay. So when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice.
Dagdag pa nito, ang war on drugs ay giyera laban sa mga mahihirap sapagkat karamihan sa mga target ay galing sa mga mararalitang komunidad. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Wala rin na nilang direktang nag-uugnay sa dating Pangulo sa mga personalidad na pinaparatangan ng pagpatay. And I will summarize these weaknesses once more for the record. Layered hearsay, conjecture, over-reliance on accomplice evidence with offers of virtual immunity at the ICC, contradicting statements between participants in a crime, absolute lack of any linkage whatsoever to Mr. Rodrigo Duterte, and a total lack of support for an alleged crime both in the documentary and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility ni dating Pangulong Duterte, sinabi nito na tanggap na ng former president ang kanyang tadhana na maaari na siyang mamatay sa loob ng bilangguan. Pero iginiit niya ni FPRRD na siya ay naging tapat na lingkod ng bayan at hindi kailanman pumatay ng sinuman. Tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag pakinggan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Sa huli, nakiusap ang depensa na huwag kumpirmahin ang mga sakdal at payagan ng makauwi at mamuhay ng payapa sa Davao ang dating pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace in his humble dwelling in Davao. Maglalabas ng desisyon ang pretrial chamber tungkol sa kumpirmasyon ng mga sakdal sa loob ng 2 buwan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa mga kapwa kongresista na ebidensya ang isaalang-alang sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kapag umusad na ang proseso ng impeachment, magagamit ang bank record ng Vice Presidente at sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga bilang mga bagong ebidensya sa impeachment proceedings. Ito ang balita. Sa napipintong deliberasyon ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ng House Justice Committee, may panawagan ng isa sa mga endorser ng reklamo na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa mga kapwa mambabatas. Anya, hindi usapin kung bago o luma ang aligasyon laban sa pangalawang Pangulo, kundi ang mga matitinding paratang na hindi natutugunan ng Vice Presidente. Ginawa nito ang apela matapos maglabas ng pahayag ang ikalawang pinakamalaking grupo sa Kamara, ang National Unity Party o NUP, na libang may bago at matatag na ebidensya sa impeachment, malamang na hindi nito suportahan ng proseso. I hope our colleagues will carefully consider the evidence that will be presented, and then I hope that our colleagues would study closely the cases that we filed against VP Sara Duterte. Sa dulo, hindi naman to usapin dapat sana ng bago ba o luma yung aligasyon, kasi kung matatandaan natin, never naman sinagot ni VP Sara Duterte yung mga aligasyon na sinasabi natin na pang-aabuso sa kapangyarihan at kahit yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, na endorser ng unang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, iginiit na kapag umusad na ang proseso ng impeachment, magagamit ang bank record ng Vice Presidente, gayon din ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na dati umanong bagman ng pangalawang Pangulo bilang bagong ebidensya. Magkakaroon ng pagkakataon na mailatag ang mga ebidensya, yung dati na matibay na, tapos yes, may mga bago. Kahit yung complaint natin, in-include natin yung affidavit ni Madriaga. Sa March 2,
3 at 4 na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa 4 na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kung matutukoy na sufficient in form and substance ang reklamo, uusad ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at 2 iba pa. Ang appointment ni Tariela at 2 iba pa sa mas mataas na ranggo ay pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod kay Tariela, kasama rin sa na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Weniel Abarquez Ascuna at Oliver C. Tanseco. Inatasan na si Transportation Secretary Giovanni Lopez na bigyan ng kopya ng appointment ang 3 PCG officials, 7 araw mula nang matanggap ang appointment letter. Kilala si Tariela sa matapang nitong pakikipaglaban at pagigiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kamakailan ay naging usap-usapan din siya dahil sa mainit na pakikipagsagutan sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa gitna ng issue sa WPS. Inihayag ni People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao na magsasampa siya ng cyber libel complaint laban sa vlogger na si Norman Mangusin na kilala sa alias Francis Leo Marcos dahil sa umano'y paninirang puri nito at pag-insulto sa kanya at sa kanyang ina na si Mami Jonisha. Ayon kay Pacquiao, nakahanda na ang kanyang abogado na ihain ang kaso matapos umanong maglabas ng pahayag si Mangusin na may utang siya rito at magbitiw ng masakit na salita laban sa kanyang pamilya. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na inilipat na si Mangusin sa Parañaque City Jail kung saan siya kasalukuyang naka-medical quarantine. Naharap ang nasabing vlogger sa 12 counts ng unjust vexation at may nakabinbin pang estafa case. Tutol naman ng Criminal Investigation and Detection Group sa hiling ni Mangusin na makapagpiyansa dahil sa posibilidad na siya ay tumakas. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang investigasyon at nakatakda ang arraignment at pre-trial sa March 2, 2026. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 147 ng Asset Preservation Order sa mga ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng mga kaso laban sa kanya. Saklaw ng kautusan ang 12 bank accounts, 37 real properties at 25 sasakyan, kabilang ang 2 fire truck, fuel tanker at isang Cessna aircraft na nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy at ng KOJC Executive Pastor. Ayon sa korte, may probable cause para ilabas ang order kaya't ang mga nasabing asset ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng hukuman. Sa ilalim ng direktiba, ipinagbabawal muna ang pagbebenta, paglilipat o pagtatago ng mga ari-arian habang dinidinig ang kaso at wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa susunod na mga hakbang sa pagdinig. Bad news sa mga motorista, panibago na namang oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring tumaas ng piso hanggang piso at 20 sentimos ang kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang madaragdag sa presyo ng gasolina at mahigit piso rin na dagdag sa kada litro ng kerosene. Pangunahin pa ring dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang hindi pa rin matapos-tapos na sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran, maging sa Russia at Ukraine. Ipinamamadali na ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang konstruksyon ng mga pasilidad para sa Davao Public Transport Modernization Project upang agad itong mapakinabangan ng mga commuter sa Davao City. Sa isinagawang inspeksyon sa Kalinan Depot at Driving School, inatasan niya ang contractor na magsagawa ng 24/7 catch-up construction para mahabol ang naantalang trabaho at matiyak ang target na partial operation sa fourth quarter ng 2027. Makikipagtulungan ang Department of Transportation sa lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagproseso ng mga permit at right-of-way acquisition.
Kapag ganap ng operational, inaasahang masaserbisyuhan ng proyekto ang tinatayang 800,000 pasahero kada araw gamit ang daang-daang electric, regular at mini buses. Muling naaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng South Korean national matapos ang 2 buwang pagtugis ng mga otoridad. Batay sa report ng Bureau of Immigration, muling nadakip ang puganteng dayuhan matapos ang isinagawang operasyon noong February 26 sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Barangay Tambo, Parañaque City. Arestado ng mga otoridad ang 32 anyos na Korean national na si Lee Jin-gyu na nahaharap sa summary deportation order at mayroong Interpol Red Notice dahil sa drug smuggling. Kasama ring nahuli sa operasyon ang isa pang Koreano na si In Jae-sang, 41 anyos na nagsisilbi umanong lookout at escort ni Lee. Nadiskubre ng mga otoridad na wala itong valid passport o anumang immigration documents. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng immigration ang 2 dayuhan at naharap sa deportation. Naglabas ng abiso ngayon ang Philippine Embassy sa Israel kung saan pinapayuhan ang mga Pilipino doon na laging sumubaybay sa mga balita at abiso ng Israel Defense Forces Home Front Command para sa anumang pagbabago sa safety guidelines. Ito'y sa gitna pa rin ng bantang kaguluhan doon kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging maingat at alerto sa mga susunod na araw. Payo ng Department of Migrant Workers, mahalagang tukuyin ang pinakamalapit na mamad o shelter at agad na pumasok doon sa oras na makatanggap ng urgent alert. Tiniyak naman ng embahada na bukas ang kanilang 24/7 emergency hotline para sa mga Pilipinong mangangailangan ng tulong. Muling pinaalalahanan ng Bureau of Customs ang mga biyahero na sundin ang umiiral na patakaran sa pagdadala ng local at foreign currency, papasok at palabas ng bansa upang matiyak ang maayos na proseso sa mga paliparan at pantalan. Ayon sa BOC, kailangang ideklara ang anumang foreign currency na lalampas sa $10,000 o katumbas nito sa ibang currency habang hanggang 50,000 pesos lamang ang maaaring ilabas o ipasok sa bansa na hindi mangangailangan ng pahintulot mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang halagang lalampas sa itinakdang limitasyon ng walang kaukulang deklarasyon o otorisasyon ay maaaring kumpiskahin ng mga otoridad. Binigyang diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na layunin ng patakaran ng transparency at proteksyon sa financial system kaya't hinihikayat ang publiko na gamitin ang e-travel platform para sa mas mabilis na pagproseso ng kanilang deklarasyon. Nakapagbigay na ang lokal na pamahalaan ng Bacolod City ng food supplies, hygiene kits, sleeping kits, water containers, modular tents at mga unan sa mga pamilyang naapektuhan ng nangyaring sunog sa lungsod kahapon, February 27. Nagkaloob din ng kitchenwares at financial assistance ang LGU sa mga biktima ng sunog. Batay sa datos ng Department of Social Services and Development, umabot na sa 204 families o 849 na individual ang naapektuhan ng sunog sa Purok, Katilingban 1 at 2, Barangay 39, Bacolod City, kung saan 80 bahay ang tuluyang nasira habang 9 ang partially damaged. Dahil gawa sa light materials, dikit-dikit na estruktura at sa malakas na hangin, mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang nasa 1.74 million pesos ang halaga ng pinsala at patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Ligtas nang nakauwi ang operator at 5 crew member matapos mapaulat na nawawala ang mga ito habang sakay ng motor bangka na MBCA Licel sa Davao Oriental. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, sa tulong ng Coast Guard Station Davao Oriental, nakabalik ng ligtas ang mga pasahero kahapon, February 27. Matapos makabalik sa mainland, agad itong dinala sa ospital para bigyan ng atensyong medikal. Sa kasalukuyan ay nasa maayos na kalagayan ng 6 na individual. Nasa bansang Japan ngayon ang ilang Cebu provincial officials para sa isang study visit. Layunin ng pagbisita ang pag-aaral ng waste to energy
o WTE at circular economy systems na maaaring gayahin ng Cebu bilang long-term solution sa problema sa basura ng lalawigan. Kasunod ito sa nangyaring trash slide sa Binaliw Landfill noong Enero 8 na ikinasawi ng 36 na tao. Ayon sa mga opisyal, hangad nila ang mas mabilis na mga barangay, mas mababang gasto sa landfill at sustainable na produksyon ng enerhiya. Binisita rin ng delegasyon ang mga pasilidad sa Yokohama at Kanazawa Industrial Area na nagko-convert ng basura bilang kuryente habang pinapanatili ang mahigpit na environmental safeguards. Patay ang dalawa habang 4 na po ang naiulat na sugatan matapos na madiskaril ang isang tram sa Central Milan, February 27, araw ng Biyernes. Ang nasabing tram ay isa sa mga pinakabagong model sa Milan na nadiskaril at pagkatapos ay bumangga sa isang bintana ng isang shop. Batay sa mga report, sinasabing isa sa mga nasawi ay nabangga ng tram matapos itong madiskaril habang ang isa naman ay pasahero. Agad namang rumisponde ang mga rescuer sa mga sugatang biktima habang patuloy ang isinasagawang investigasyon sa dahilan kung bakit nadiskaril ang tram. Papayagan na ng South Korea ang pag-export ng high-precision map data sa overseas servers na magbibigay daan para tuluyang gumana ng maayos ang Google Maps sa bansa matapos ang halos 2 dekadang paghihigpit. Ayon sa Ministry of Land, Infrastructure and Transport, inaprubahan ng hakbang sa kondisyon na mahigpit na susundin ang security requirements, kabilang ang pag-blur ng mga military at sensitibong pasilidad at paghihigpit sa eksaktong coordinates ng teritoryo ng South Korea. Inaasahang maapektuhan nito ang mga local tech giants gaya ng Naver at Kakao na kasalukuyang dominante sa digital map services. Ikinatuwa naman ng Google ang desisyon at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad. Matatanda ang 2 beses nang tinanggihan ng Seoul ang kahilingan ng Google noong 2007 at 2016 dahil sa pangamba sa seguridad, lalo't nananatiling teknikal na nasa estado ng digmaan ang South Korea at North Korea. Pumanaw na sa edad na 86 ang American singer-songwriter at pianist na si Neil Sedaka. Ang malungkot na balita ay kinumpirma mismo ng kanyang pamilya. Sa isang mensahe, sinabi ng mga ito na isang tunay na rock and roll legend si Sedaka na naging inspirasyon sa milyong-milyong mga tao at nagpapasalamat sila na naging bahagi sila ng buhay nito. Si Neil Sedaka ang nasa likod ng hit songs gaya ng Breaking Up is Hard to Do, Oh Carol, Calendar Girl at Love Will Keep Us Alive. Pinuri ng Office for Transportation Security o OTS ang 2 security screening officers sa Bohol Panglao International Airport matapos maibalik ang isang smartphone at personal na gamit na naiwan ng isang pasahero. Ayon sa OTS, agad iniulat ni SSO Jessie Quintia ang mga natagpuang gamit sa checkpoint supervisor na si Mary Joy Villarin na nag-utos na i-anunsyo ang mga ito upang mahanap ng may-ari. Ilang minuto lamang ang lumipas ay lumapit ang pasahero upang i-report ang nawawalang cellphone at matapos ang tamang verification process kabilang ang pag-unlock ng device, agad itong naisauli sa kanya. Binigyang diin ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz na mahalaga ang katapatan sa serbisyo publiko at ang ganitong mga hakbang ay nakatutulong sa pagpapatibay ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ahensya. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pondo para sa mga local government unit dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunduan para sa mas mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan, nilagdaan ng mga local chief executives. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso kung minsan pa nawawala yung request, lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Operational lapses tinitingnang dahilan ng pagguho ng basura sa Rodriguez Rizal.
local government unit hindi inaalis ang posibilidad na may natitira pang natabunan sa landfill. Nagkakaroon kasi ng compacting activity, yung mga bulldozer, sinisiksik ba? Sinisiksik. Now, apparently, nasa isang lugar lamang yung 4 na bulldozers. So, obvious, yung weight ng bulldozers na yun yung nag-trigger, kaya nagkaroon ng thrust light. 3 among the 4 bulldozers ang nalaglag. 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang nirefer ng Kamara sa House Justice Committee. Ilang endorsers ng reklamo, sinabing hindi sila nasisindak sa Vice Presidente. Hindi naman ako nasindak. Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. Pinay tennis star Alex Ayala umakyat sa world's number 31 ng Women's Tennis Association o WTA rankings. Mahabang deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng mga kongresista. I would agree na mas magiging mahaba ang deliberation. Remember, for the purpose of determining sufficiency in form and substance, our discussion is per complaint. And as we discuss one complaint, we go by the ground. Armed Forces of the Philippines, walang namamataang konstruksyon ng China sa Baho de Masinloc. Missile ng China, pinaniniwala ang nasa loob ng warship at wala saan man sa Scarborough Shoal. Our monitoring is that the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Scarborough is there. We have not monitored any construction on Scarborough Shoal, except for the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may kinakausap na umanong posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them said, no, I do not From the want." cabinet? I'm sorry? Are they from the cabinet? Are they local officials? Are they from the Senate or Congress? Posibilidad ng pagiging espiya ng naarestong Chinese national na nagpanggap na Pilipino. Inaalam na ng Bureau of Immigration. Possible case of espionage it's a possibility. We have to look into that. That warrants further investigation. Isa pong posibleng motibo rin yan. Palasyo mariing pinabulaanan ang aligasyon na mastermind umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control projects anomaly. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ilang nakiisa sa protesta kaugnay ng anibersaryo ng EDSA Revolution nagpahayag ng pagkadismaya sa patuloy na kultura ng katiwalian sa bansa. Parang wala na. Uminad na ako ng 58, parang wala nagbago. Wala, ganun pa rin yung natin. Mahal ang bilihin, tapos yung mga nila rito. Ganun din, wala na. 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na diskubre sa isang shabu laboratory sa Valenzuela City. Bago yung na-discover yung laboratory, nagkaroon ng bypass. And we are certain na yung na-bypass operation is a part of the syndicate. E-certificate services, sagot sa mahabang pila at matagal na paghihintay ng mga consumer ayon sa Philippine Statistics Authority. By embracing digital delivery, we ensure that essential civil registry services are always within reach. 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard inalis sa pwesto kasunod ng trahedya sa MV Tricia Kirsten sa Basilan. Ang gulong overloading at one-deck classification, kwenestyon sa Kamara. The station commander, for his inefficiency in the conduct of his official functions and duties, he is suspended for 1 year without pay. Mayor Leni Robredo, posibleng nakikitaan ng Marcos administration ng potensyal bilang malakas na pantapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections, ayon sa isang analyst. Walang nakikitang malakas na kandidato
administrasyon. So maaaring maganap ito outside the administration. At ang pinakamalapit ay ang mga dilawan, pinklawan ng mga political leaders. Kontribusyon ng Social Security System members hindi itataas kahit maipatupad ang huling tranche ng pension increase sa 2027. We want to make life easier for every ordinary person para hindi na siya mahirapan. Nag-uutang na nga siya kasi hirap siya, di ba? Tapos papahirapan pa natin siya. So we're trying to make it easy for everybody. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte binigyang diin ang 6 na kahinaan ng mga ebidensya ng prosekusyon. Documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. 18 dating Marines isa sa ilalim sa background check ng National Bureau of Investigation o NBI. So importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimonyang sinasabi nila. Dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at 10 iba pa inireklamo ng graft, plunder at bid rigging sa Office of the Ombudsman. Questionable ang favorable sa kanila ang pag-award, no? At base na rin sa ating ebidensya na monopolize talaga ang bidding dyan sa central office ng DPWH up to the present because of this evidence. At South Korea President Lee Jae-myung bibisita sa Pilipinas sa March 3. Ugnayan sa teknolohiya at enerhiya, ilan sa posibleng talakayin. Kasabay ng pagbisita ni President Lee ang ika-77 anibersaryo ng pagtatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea noong March 1949. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:2 na nagsasabi, "Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa." At yan ang naging kaubuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosalie Cos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.